So it's second day working from home, and I will be doing some tasks today. But first, let's make breakfast. Okay, so for breakfast, I will be having um, breakfast sausage from Pure Foods, and also I will add some vegetables. And it's my first time cooking this sausage and vegetable in an air fryer, so we'll see if it will be successful or not. So also it's my second day working from home. So after I make breakfast, I will proceed and do the tasks that I'm supposed to do. Today we will be doing mostly Excel and some graphics for the company. And also we will be entering another e-commerce platform, which is GrabMart, and I will finish the contract. My marketing head, she will be the one to submit the requirements, and it's my task to put the additional informations in the contract, but mostly she will do the work. Okay, without further ado, let's proceed in cooking. Oh shit! I burned the vegetable. Shit. Okay, so I burned the vegetable. Maybe the setting in the air fryer is too long and it's too hot, so we'll just have sausage. Just finished taking a bath, and now I'm going to apply antifungal cream on all the affected areas. If you have ringworm, the most important thing is to keep the infected area dry and clean, not moist and wet, because moist environment is where the fungi are technically would like to live. So, mas nabubuhay sila pag dun sa moist areas. So, let me just get prepared. Pag kayo pala na experience yung magkaroon ng ringworm, unang-unang gagawin nyo is do not panic and do not self-medicate. Kasi in the first place, uh, common talaga ang ringworm or fungal infection.
na tutubo sa katawan ng tao. Usually kasi maliliit lang ito mga tol. Pero, tapos madali lang silang gamutin. Kasi meron mga nabibiling over-the-counter na antifungal cream tulad nito yung sa akin, yung Slotremin. Merong clotrimazole, yung canistin, yun. Merong ketoconazole, Nizoral. So, maraming klase ng antifungal cream. Iba-iba lang yung function kasi yung iba, based dun sa sinabi ng dermatologist ko, yung ginagawa kasi ng iba is parang yung iba ini-stop nila yung growth ng fungi, yung iba pinapatay. So yun lang naman yung difference. Ako kasi nung tumubo sa katawan ko, akala ko is parang ibang disease. In my case, akala ko psoriasis. Psoriasis kasi is parang overactive yung immune system ng isang tao na ina-attack yung healthy skin cells. Kaya parang kumukumpol siya. Parang pag sinearch nyo kasi yung itsura ng fungal infection, eczema, psoriasis, same kasi yung itsura. So in-expect ko ganun. Kaya nung akala kong psoriasis, yun nga, nagbi-build up kasi yung skin. So ang way na para gamutin yun is para bawasan yung reproduction ng or yung pag-heal ng skin. Kaya ang gamot na ginagamit nila dun pag psoriasis is steroid creams. So, iba siya sa iba siya sa ito yung steroid sa gym. So ang steroid cream is papainain niya yung immune system mo para hindi mag-regenerate yung skin cells ng mabilis. Kapag may psoriasis ka, yun talaga yung ginagamit. Kaso, pag gumamit ka ng steroid cream sa fungal infection, effective siya, mawawala. Kasi pag meron dyan, mawawala. Pero hindi mo alam, lumulubog pala sila dun sa, tas kakapit dun sa hair follicle. So, luloob siya. Kaya mawawala, tas kakalat. So, luloob, kakalat, lilipat. Yan. Kaya sila dumadami. So, in my case, gano'n yung nangyari. Kaya yung sobrang liit na ringworm ko, kumalat sa buong katawan. So, yung pinaka iniiwasan ko talaga yung face eh. Kaso yun pa rin yung tinamaan talaga. Kaya, syempre sa una, madidepress kayo kasi mukha yan eh. So, yan yung pinapakita nyo sa tao. Tapos biglang meron kayong parang malaking, kung nakikita nyo ba, meron kayong malaking so ringworm ang tawag pero hindi siya caused by worm. So ringworm lang yung itsura kasi ring tapos parang worm ganun kaya tinawag nilang ringworm pero hindi talaga siya caused. Walang worm sa it's fungal infection na dermatophytes ang tawag. Marami may pagdadaanan kayong test pag ako kasi pumunta ako sa dermatologist. Merong KOH na test na tinatawag sa potassium hydroxide. Mag-scrape sila dun sa infected area na skin. Tapos papatakan nila ng potassium hydroxide. Tapos dun makikita kung ano yung mga fungi na nandun. In my case, it's spores with hyphae. Yung hyphae, gano'n. No, positive. Positive talagang fungal infection tong sa akin. Yung nangyari nung sa akin. And ito, cream yung parang ibigay sa inyong gamot tapos tablet. Yung sa akin kasi medyo severe na kaya pinapainom na ako ng capsule ganyan, ng fungal antifungal capsule. So ang problema kasi sa antifungal capsule kaya hindi ka, kung halimbawa kasi self-medicate ka, hindi pwede basta-basta kasi maapektuhan yung liver. So, very toxic yung gamot sa liver. Kaya, pina-check din yung liver siya, kidney ko kung kaya nila ganun. Kaya kayo, kung halimbawa mas maganda, punta kayo sa doktor. Ganun. Pero, based on my experience kasi yung dermatologist, pupunta kayo sa skin clinic, medyo pricey. Kasi pag ako, example, may ubo, magpapacheck up. Kahit private na doctor na ako magpapacheck up sa ubo, 500 to 800 yung consultation fee tapos mga 2K lang yung gamot tas okay ka na nun.
Pero sa skin, nagastos ko almost 40K. Tapos hindi man ako nagamot, parang pinasa rin ako sa infectious disease specialist. Ganun. So ngayon, yun yung doctor ko. Um, Parang yung doctor ko kasi expert, so kaya pag nakita niya alam niya yung tinea. So ringworm is tinea din. Tinatawag na tinea. And tinea, may katuloy, depende kung saan siya tumubo. Example, sa face tinea fasciae. Pag alimbawang dito sa, meron din ako dito, may tinatawag na Jack H. tinea cruris. Pag sa paa, athlete's foot, or sa Tagalog, alipunga, tinea pedis. So, marami siyang tawag. Tinea talaga yung tawag. Tapos yung katuloy, depende kung anong area or part ng body siya tumubo. Ganun. So, medyo mahirap i-cure kasi pahit ka ng pahit mo. Kailangan mo ng oras para wag pahit talaga. Nalagyan ko yung mata ko. So, medyo crucial kasi yung area na infected sa akin kasi malapit siya sa mata. May accident nalagyan yung mata niya. Kailangan alisin niyo. Tapos kung halimbawang kaya nagpahid kayo ganyan or nagagamot kayo tapos napansin niyo parang magaling na, huwag niyo titigil yung gamot unless wala na talaga kasi bumabalik sila. Tsaka mabilis mag-spread ang fungi. So parang kunyari pag gising mo dito ang liit, kinabukasan ganyan na, tapos meron na dito, ganun. Tapos contagious itong sakit, kaya pala ako pina-work from home din kasi nakakahawa itong sakit. So, depende rin sa immune system na isang tao pag nag-touch ng ganyan. Infected ka na agad nun eh. Pero hindi naman agad-agad na parang gaganon, tapos meron na agad sila nasa. Kasi yung fungi meron naman na talaga sa katawan ng tao yan. Ayan. Kaya yun, kung may question kayo sa condition ko, kung halimbawa nag-start din kayo magkaroon, pwede kayo mag-comment. Tapos kasi hindi naman sa expert ako, pero ang dami ko nang nag-transfer na ako sa iba't ibang clinic. Kasi nag-start to November 2024, tapos hanggang ngayon March 11, 2025 na meron pa rin ako. Lumala pa. Kaya merong mga underlying causes kung ba't hindi sila gumagaling, na baka meron kang sakit na tina-target yung immune system mo kaya hindi nila malabanan, ganyan. So, yung mga possible pwede ko i-discuss sa inyo. Comment lang kayo sa comment section.